Nagsimula ang pelikula sa isang matandang lalaki na may-ari ng isang tindahan ng mga libro. Tinatanggap niya ang isang padala ng mga aklat na ilalagay sa isa sa mga silid ng kanilang aklatan. Sa koleksyong iyon, may isang kakaiba at napakabihirang libro. Sa sandaling iyon, may pumasok na isang lalaking may masamang aura at nakakatakot na itsura. Ang pangalan niya ay Snakehead. Nauna na siyang nakipagkasundo sa may-ari ng tindahan upang bilhin ang bihirang librong iyon. Sinimulan ni Snakehead na basahin ang libro at doon niya natuklasan ang tungkol sa isang mahiwagang medalyon na may pambihirang kapangyarihan. Ang medalyon na ito ay kasalukuyang nasa pag-aari ng isang batang lalaki na nagngangalang Hai. Nang bayaran ni Snakehead ang may-ari ng tindahan para sa libro, tumutol ang matanda at sinabing napakaliit ng halagang ibinibigay sa kanya. Ngunit agad siyang tinakat ni Snakehead gamit ang isang kutsilyo at binalaan na kaya niyang kitilin ang kanyang buhay. Dahil sa takot at alam niyang masama ang balak ni Snakehead, napilitan ang may-ari ng tindahan na tanggapin ang pera kahit labag sa kanyang kalooban. Sa ibang lugar naman, makikilala natin si Inspector Eddie. Nakatayo siya sa tabi ng isang food truck habang naghihintay ng kanyang pagkain. Bigla siyang kinokontak ng kanyang kasamahan upang ipaalam na natunton na nila ang lokasyon ni Giscard. Agad na iniwan ni Eddie ang lahat at nagmadaling sumama sa kanyang koponan upang pigilan si Giscard at ang kanyang grupo. Nalaman ng mga pulis na papunta si Giscard at ang kanyang mga tauhan sa isang templo na kilala sa pangalang Coin. Walang pag-aatubili, mabilis silang umalis at nagtungo roon ng buong bilis. Samantala, si Snakehead, at ang kanang kamay ni Giscard, ang unang nakarating sa templo at nagawa niyang makapasok sa loob. Matapos maghanap ng mabuti, natagpuan niya ang batang si Hai. Sa mga sandaling iyon, abala si Hai sa pagsasagawa ng isang espesyal na ritual gamit ang kanyang medalyon, habang tinutulungan siya ng isang grupo ng mga pari. Sa sandaling ito, dumating si Eddie at ang kanyang koponan sa templo. Ngunit tumanggi si Eddie na pumasok na may dalang armas dahil naniniwala siyang sagrado ang lugar at hindi nararapat na dalhin doon ang mga sandata. Sa halip, ang kanyang kasamahan na si Watson ang nanguna sa iba pang mga pulis papasok sa loob, habang si Eddie ay nanatili sa labas. Bigla namang napansin ni Eddie ang isang napakalakas na liwanag na nagmumula sa isang butas sa lupa. Dahil sa matinding kuryosidad, bumaba siya roon upang alamin kung saan ito nanggagaling. Pagdating niya sa ibaba, natuklasan niya si Giscard at ang mga tauhan ni Giscard na binabantayan ang lugar. Agad na sumiklab ang isang labanan, at nagawa ni Eddie na mapabagsak ang lahat ng kalaban. Ipinilit niyang makapasok ng mas malalim sa templo hanggang sa tuluyan niyang makaharap si Giscard. Sa mga oras na iyon, pinipilit ni Snakehead si Hai na ibigay ang mahiwagang medalyon at tulungan siyang mabuksan ang supernatural nitong kapangyarihan. Ngunit nang mapansin ni Giscard ang presensya ni Eddie, agad siyang tumakas kasama si Giscard at ang iba pa niyang tauhan. Pagkatapos nito, kinausap ni Eddie ang isa pang pulis na nagngangalang Son. Sinubukan nilang unawain kung bakit hinanap ni Snakehead ang templo at kung ano ang koneksyon nito sa batang si Hai. Ngunit malinaw na wala pa sa kanila ang nakakaalam tungkol sa nakatagong kapangyarihan ng medalyon. Pagkalipas ng 2 linggo, nagpapatuloy pa rin ang pagtatangka ni Snakehead na mahuli si Hai. Habang sinusubukan niyang hikayatin ang bata na ibigay ang medalyon, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa lugar kung saan nagtatago si Hai, sa isang bangkang nakaangkla sa dagat, upang dukutin siya. Ngunit hindi nila alam na si Eddie at ilang pulis ay nagbabantay na pala sa lugar. Kasabay nito, dumating ang isang unit ng maritime security at sumiklab ang isang matinding bar-ilan sa pagitan nila at ng grupo ni Snakehead. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ng isa sa mga tauhan ni Snakehead ang sitwasyon. Mabilis niyang dinakip si Hai at tumakas kasama ang ilan pang kasamahan sakay ng isang maliit na bangka. Sinubukan ni Eddie na tumalon papunta sa kanilang sasakyan upang habulin sila, ngunit nahulog siya sa tubig at hindi na sila nahabol. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng impormasyon na ang bata ay naipuslit papunta sa Ireland. Dahil sa matinding determinasyon, agad na bumiyahe si Eddie papunta roon at dumiretso sa lokal na istasyon ng pulis upang makipag-ugnayan sa kanila. Pagdating doon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang opisyal ng Interpol. Pagdating doon, hindi inaasahang muling nagkita si Eddie at si Nicole, ang dati niyang partner na kamakailan lamang na italaga sa Ireland. Humingi ng paumanhin si Eddie dahil hindi siya nakipag-ugnayan sa mga nagdaang buwan, ngunit sinabi ni Nicole na hindi na iyon mahalaga, basta ang mahalaga ay pinagtagpo silang muli ng tadhana.
Kitang-kita na tunay na masaya si Eddie nang makita siya. Pagkatapos nito, dinala siya ni Nicole upang ipakilala sa kanilang commander na si Smythe. Bago pa man lubusang maipaliwanag ni Eddie ang nangyari at makahingi ng tulong, biglang pumasok si Watson sa opisina. Halatang hindi siya natutuwa sa presensya ni Eddie at agad niya itong hinarap. Sinubukan ni Eddie na ipaliwanag ang kanyang pagdating, sinabi niyang narito lamang siya upang tumulong iligtas si Hai at maibalik ang bata sa normal na buhay. Ngunit mariing tumanggi si Watson na makipagtulungan sa kanya. Sa puntong iyon, namagitan si Commander Smythe. Inutusan niya si Watson na humingi ng paumanhin at pinaalalahanan siyang hindi niya maaaring kausapin ng ganoon ang kapwa-opisyal. Gayunpaman, naramdaman ni Watson na tila natatabunan siya ng atensyon na natatanggap ni Eddie, kahit 5 minuto pa lamang si Eddie sa opisina ng commander. Dahil sa pagkainis, bigla siyang umalis. Sinundan siya ni Eddie at sinubukang makipag-ayos. Inamin niya na sa isang nakaraang misyon ay naiwan niya si Watson, ngunit iginiit niyang wala siyang ibang pagpipilian noong mga sandaling iyon. Sa kabila nito, nanatiling matigas si Watson at tumangging makipagtulungan. Makalipas ang ilang sandali, iminungkahi ni Nicole kay Eddie na magkita silang tatlo para sa hapunan, umaasang maaayos nito ang hindi pagkakaunawaan nilang dalawa. Habang papunta sila sa bahay ni Watson, sinabi ni Nicole kay Eddie na hindi nila kayang isantabi si Watson sa misyon ng pagligtas kay Hai. Napakahalaga niya sa kanilang koponan, at kung wala siya, napakaliit ng tsansa nilang magtagumpay. Bago sila pumasok sa bahay, binalaan ni Nicole si Eddie na huwag banggitin na ahente ng Interpol si Watson, dahil naniniwala ang pamilya nito na nagtatrabaho lamang siya bilang isang librarian. Pagpasok nila sa loob, mainit silang sinalubong ng asawa ni Watson na si Charlotte. Matalinong ipinaliwanag ni Eddie ang kanyang pagpunta sa Ireland, sinabing naghahanap siya ng isang napakabihirang libro at may hinala siyang maaaring makita ito sa aklatan ni Watson. Nagpalipos silang lahat ng isang masayang gabi, nagluluto at nagkukwentuhan. Unti-unting nawala ang tensyon sa pagitan nina Eddie at Watson, at muling nabuhay ang dati nilang pagkakaibigan. Sa pagtatapos ng gabi, pumayag si Watson na makipagkita kina Eddie at Nicole kinabukasan sa isang napagkasunduang lugar. Kinabukasan, nagkataon, namang nakita ni Eddie si Giscard na naglalakad sa kalsada. Nang mapansin siya ni Giscard, agad itong tumakbo at sinimulan ni Eddie ang paghabol. Matagal na nagpatuloy ang habulan. Maraming hadlang ang hinarap ni Eddie sa daan, ngunit hindi siya sumuko. Sa huli, nagawa niyang sulukin si Giscard at ikulong ito sa loob ng isang malaking basurahan upang hindi na makatakas. Agad tinanong ni Eddie kung nasaan ang bata, at dahil sa matinding pressure, ibinunyag ni Giscard na si Hai ay tinatago sa pantalan. Walang pag-aatubili, mabilis na pumunta si Eddie kina Watson at Nicole, at sabay-sabay silang nagtungo sa pantalan upang iligtas si Hai. Habang inaabala ni Nicole ang mga manggagawa sa pantalan, umakyat naman si Eddie gamit ang isang crane upang marating ang pinakamataas na bahagi sa ibabaw ng mga shipping container, kaya malinaw niyang nakita ang buong lugar. Mula roon, namataan niya ang mga tauhan ni Giscard na nagbabantay kay Hai. Agad sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ni Eddie at ng mga tauhan ni Giscard. Sa gitna ng kabuluhan, sinamantala ni Hai ang pagkakataon upang makatakas. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, kalaunan ay napigilan si Eddie at ikinulong sa loob ng isa sa mga container. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niyang naroon din si Hai sa loob, nagtatago. Labis ang ginhawa ni Eddie nang makita niyang ligtas pa ang bata. Samantala, patuloy na nilalabanan nina Watson at Nicole ang grupo ni Giscard at marami sa kanila ang kanilang napabagsak. Nagawa ni Eddie na kontakin si Watson at ipaalam na siya at si Hai ay nakakulong sa loob ng isang container. Paulit-ulit niyang binugbog ang metal na pader nito upang matukoy nila kung alin iyon. Sa wakas, natunton ni Nicole ang tamang container. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, ginamit ng isa sa mga tauhan ni Giscard ang container crane at ibinagsak ito sa dagat. Agad nagsimulang pumasok ang tubig sa loob ng container. Sinubukan ni Eddie na pagkalmayan si Hai at sinabing magiging maayos ang lahat at huwag itong matakot. Ngunit kalmadong sumagot si Hai na hindi siya natatakot kahit kaunti. Sa loob, nakakita si Eddie ng isang buoy. Mabilis niya itong hinipan upang mapuno ng hangin at inilagay si Hai sa loob nito upang maprotektahan mula sa papataas na tubig. Pagkatapos, ibinigay ni Hai kay Eddie ang kanyang medalyon at hiniling na itali ito sa buoy. Makalipas ang ilang sandali, nagawa ng mga pulis na may angat muli ang container mula sa dagat. Nang buksan nila ito, natagpuan nila si Hai sa loob ng buoy, ligtas at walang anumang sugat. Ngunit si Eddie ay patay na. Dahil sa matagal na pananatili sa ilalim ng tubig ng walang hangin, hindi na siya nakahinga. Labis na nalungkot sina Nicole at Watson sa pagkawala ng kanilang kaibigan. Habang paalis na sila, lumapit si Hai sa katawan ni Eddie at inilagay ang medalyon sa kanyang kamay.
Biglang nagliwanag ng matindi ang medalyon, at pagkatapos ay inilagay ni Hai ito sa bulsa ni Eddie. Kalaunan, sa seremonya ng pamamaalam kay Eddie, lumuhad si Watson sa tabi ng kanyang katawan. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad dahil hindi siya naroon noong mga sandaling pinakakailangan siya ni Eddie. Dahil sa matinding lungkot, tinakpan ni Watson ang mukha ni Eddie. Bigla na lamang may nagsalita mula sa likuran niya. Si Eddie iyon. Sinabi niyang natutuwa siya na sa wakas ay inamin ni Watson ang kanyang pagkakamali. Natakot si Watson sa kanyang nakita. Buhay si Eddie at nakatayo sa harapan niya kahit na dapat ay patay na ito. Hindi rin maintindihan ni Eddie kung bakit tila takot na takot si Watson. Nang ipaliwanag ni Watson ang nangyayari at ipakita sa kanya ang sarili niyang katawan na nakahiga sa tabi, parehong nabigla at nalito ang dalawa. Ang tanging naaalala lamang ni Eddie ay ang maliwanag na nagmula sa medalyon. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Watson tungkol dito. Iniabot ni Watson sa kanya ang medalyon at sinabing nasa bulsa niya ito kanina. Ngunit sa sandaling hawakan ni Eddie ang medalyon, tuluyang nawala ang kanyang bangkay. Labis silang nagulat at wala ni isa sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang nangyari. Kalaunan, bumisita sila kay Hai sa ospital, umaasang siya ang makakapagpaliwanag dahil ang medalyon ay orihinal na pag-aari niya. Nang ibalik ni Eddie ang medalyon, hinati ito ni Hai sa dalawa at ibinigay kay Eddie ang isang bahagi upang itago. Maya-maya, pumasok ang isang doktor at isang nurse upang dalhin si Hai para sa ilang pagsusuri. Ngunit may napansin si Eddie na kakaiba. Ang kanilang mga sapatos ay hindi katulad ng sapatos ng tunay na mga empleyado ng ospital. Agad siyang naghinala at binalaan si Watson na malamang ay mga tauhan iyon ni Giscard na nagpapanggap lamang at may balak dukutin ang bata. Habang sinusundan nila ang mga ito, biglang nagpaputok ng baril ang doktor, na nagpapatunay sa hinala ni Eddie. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Eddie ay ang natuklasan niyang bagong lakas. Kayanan niyang tumalon ng napakalayo, nababasag niya ang kisame, at kahit tamaan ng bala ang kanyang katawan, hindi siya dumudugo at hindi rin siya namamatay. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Hai na makatakas ng mabangga ng mga nagpapanggap ang isang pasyente. Makalipas ang ilang sandali, ikinwento ni Eddie kay Watson ang tungkol sa kapangyarihang nakuha niya. Ngunit tumanggi si Watson na maniwala hanggang sa kumuha si Eddie ng kutsilyo at sinaksak ang sarili upang patunayan ito. Wala itong naging epekto. Lubhang nagulat si Watson at hindi niya maintindihan ang kanyang nasasaksihan. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mga pulis at kasama nila si Nicole. Mabilis na nagtago si Eddie dahil ayaw niyang makita siya ni Nicole na buhay pa. Lalo na at naniniwala itong patay na siya. Isinama ni Nicole si Hai upang masiguro ang kaligtasan nito. Samantala, nang malaman ni Snakehead ang nangyari, galit na galit niyang pinagalitan ang kanyang mga tauhan dahil nabigo silang hulihin ang isang bata lamang. Ipinagtanggol naman ng kanyang mga tauhan ang kanilang sarili at sinabing hindi nila kasalanan ang pagkabigo. Kung hindi raw nakialam si Eddie, naging matagumpay sana ang kanilang misyon. Sinabi rin ng mga tauhan ni Snakehead na hindi nila maintindihan kung paano buhay pa si Eddie gayong nalunod ito noong nakaraang araw. Samantala, kumonsulta sina Watson at Eddie sa isang grupo ng mga siyentipiko upang mas maintindihan ang medalyon. Karamihan sa kanila ay walang alam tungkol dito, maliban sa isa na nagsabing malamang ay nakuha ni Eddie ang kapangyarihan mula sa bata. Ipinaliwanag niya na ang medalyon ay lumilitaw lamang isang beses sa loob ng bawat 1,000 taon, at pumipili ito ng isang tao na bibigyan ng supernatural na kapangyarihan. Ang taong mapipili ay nagiging immune sa anumang bagay na karaniwang makakapatay sa isang tao. Sa wakas, naintindihan ni Watson at Eddie kung bakit desperado si Snakehead na mahuli ang bata at makuha ang medalyon. Kinabukasan, nagpa siya si Eddie na bisitahin si Nicole upang ipaalam na buhay pa siya. Ngunit dahil hindi pa siya sanay sa kanyang bagong lakas, aksidente niyang nabasag ang pinto ng kotse habang sinusubukan niyang lumabas. Pagdating niya sa gusali ni Nicole, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tumalon papunta sa mas mataas na palapag at umakyat hanggang sa marating ang apartment nito. Kumatok siya sa salamin, at nang makita siya ni Nicole, labis itong natuwa dahil buhay pala siya. Ngunit biglang nabasag ang bintana. Sumugod sa loob ang mga tauhan ni Snakehead at sinubukang dukutin si Hai gamit ang isang helicopter upang masiguro na sa pagkakataong ito ay walang makakapigil sa kanila. Nagtagumpay ang kanilang plano. Nang tumalon si Eddie upang kumapit sa helicopter, nahulog siya mula sa napakataas na lugar at bumagsak ng malakas sa lupa. Sa ikagugulat ng lahat, nakaligtas si Eddie sa pagbagsak at niwala man lang siyang sugat. Nang may hatid ng mga tauhan ni Snakehead ang bata sa kanya, labis ang kanyang tuwa. Naglabas siya ng isang maliit na bote ng lason at inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan na ipainom iyon sa kanya. Nangako siya na kung hindi gagamitin ni Hai ang medalyon upang iligtas siya at bigyan siya ng supernatural na lakas,
agad nilang papatayin ang bata. Ininom ni Snakehead ang lason, at dahil sa takot, ginamit ni Hai ang medalyon upang pagalingin siya. Ngunit binalaan ni Hai si Snakehead na hindi nito ibibigay sa kanya ang walang hanggang buhay. Ang pagiging immortal ay nangangailangan ng buong medalyon. Kalahati lamang ng medalyon ang hawak ni Snakehead, at ang kabilang kalahati ay nasa kay Eddie. Ibig sabihin, upang makamit ang immortalidad, kailangan niyang hanapin si Eddie at kunin ang pangalawang bahagi. Sa himpilan ng pulisya, ipinaliwanag ni Nicole kay Eddie na nangangahulugan itong balang araw ay maaaring makuha ni Snakehead ang walang hanggang buhay kung tatanda si Hai at tutulungan siya. Pinakalma naman siya ni Eddie at sinabing magagawa lamang iyon ni Snakehead kung kompleto ang medalyon, at kalahati lamang ang hawak ni Hai. Ngunit nag-aalala pa rin sila dahil nangangahulugan din ito na babalik si Snakehead upang hanapin si Eddie o si Watson para sa nawawalang bahagi. Dahil sa pangamba para sa kanyang pamilya, agad na umuwi si Watson kasama si Eddie upang tingnan ang kalagayan ng mga ito. Natagpuan nilang ligtas ang lahat, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang mga tauhan ni Snakehead at pinaputukan ang kanilang bahay. Ipinakita ni Charlotte ang mga nakatagong armas at ipinamalas ang kanyang kahangahangang galing sa pakikipaglaban. Sinabi ni Eddie na aakitin niya ang ilan sa mga tauhan ni Snakehead papunta sa kagubatan kung saan mas magagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng bahay, nagawa ni na Watson at Charlotte na pabagsakin ang lahat ng kalaban. Samantala, sa kagubatan, nagkaroon ng matinding sagupaan sina Eddie at Snakehead. Sa gitna ng laban, nagawa ni Snakehead na maagaw ang kalahati ng medalyon ni Eddie at agad siyang tumakas. Muling nagsama-sama sina Eddie, Nicole, at Watson at nagpasya silang salakayin ang mansyon ni Snakehead upang iligtas si Hai bago pa mahuli ang lahat. Pagpasok nila sa loob, naghiwa-hiwalay sila at hinarap ng bawat isa ang mga grupo ng tauhan ni Snakehead sa matitinding labanan hanggang sa tuluyan nilang matalo ang lahat ng kalaban. Nakarating si Nicole sa silid kung saan pinipilit ni Snakehead si Hai na isagawa ang ritual na magbibigay sa kanya ng walang hanggang buhay. Dahil sa matinding pressure, sinimulan ni Hai ang pagbigkas ng ritual. Dumating si Nicole sa tamang oras, inagaw niya si Hai at tumakas kasama ang medalyon. Ngunit ginamit ni Snakehead ang kanyang kapangyarihan upang habulin siya. Upang maprotektahan si Hai, ibinato ni Nicole ang medalyon. Ngunit sinaktan siya ni Snakehead mula sa napakataas na lugar at napatay siya. Sumiklab ang huling labanan sa pagitan ni na Eddie at Snakehead. Pantay ang kanilang lakas hanggang sa sumigaw si Hai kay Eddie na ang tanging paraan upang matalo si Snakehead ay ang paggamit mismo ng medalyon. Sinunod ni Eddie ang payo ni Hai, at gamit ang kapangyarihan ng medalyon, sa wakas ay natalo niya si Snakehead. Pagkatapos ng labanan, agad na tumakbo si Eddie papunta sa walang buhay na katawan ni Nicole. Inilagay niya ang medalyon sa kamay nito at nakiusap kay Hai na tulungan siyang iligtas si Nicole. Ngunit sinabi ni Hai na kaya niya itong gawin mag-isa. Ibinigay niya kay Eddie ang medalyon, at ginamit ni Eddie ang kapangyarihan nito upang buhayin muli si Nicole. Muling nagkaroon ng buhay si Nicole, at sa pagkakataong ito, mayroon na rin siyang sariling kapangyarihan. Sa sandaling iyon, dumating si Watson at labis ang kanyang tuwa nang malaman na tuluyan nang natalo si Snakehead. Hinawakan ni Eddie ang kamay ni Nicole, at sabay silang tumakbo ng may pambihirang bilis. Samantala, pumasok si Hai sa isang mahiwagang portal at bumalik sa kanyang sariling mundo, na nakatakdang muling bumalik sa mundong ito makalipas ang 1,000 taon. Naiwang mag-isa si Watson habang pinapanood siyang maglaho. At doon nagtatapos ang pelikula. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Sarah May Santos, Boss Yoki, Nico Simon Tiberio, Volks Vlog, Jomar Camanian, Antonio Josen from Cebu City Poblacion 1, Ashley Sazain from Altura Bata, Kobe Andrade from Pangasinan, at Mondragon Smith from Bangaaklan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.